araw mga kapartner, ngayon po ay April 13, araw ng linggo. Tuturok tayo ng baka, hanap ko pa yung bahay or yung pinagtatalian ng mga baka. A few moments later. Oy, putol palang buntot to na yan, ano? Saan ho galing yan? Saan ho galing? Kailangan nakatingala. Ganyan din yung baka ko eh. Kailan pa ho naputol ang buntot na yan? Wala, nung babago pa. Hindi ko alam kung pinutol o naputulaang. Mahirap po pag ganyan, ang mababa ang bili. Saan tuturukan sa pigi? Diyan na lang po sa liig. Matibay pa ho ang lubid niyan. Ha? Matibay pa. Oo, matibay pa. Ulo. Ang lalaki pala nito. Ayos na po. Putol pala ang buntot. Saan po nabili kaya yan? Kalal ho. Parang namin binili to. Ano ko na ako natadya ka na ng baka eh. Masakit-sakit nga po rin pagka rin nakatadyak sa inyo. Ayos na po. Okay na yan. Paano naman sa liig yan? Ay, patay naman. Bait pa ito sa Pero itong walang hiya. Nangangalagkad. Yung isa kaya kapag kaya yung masahihin yung pinagturokan din eh. Yun. Tigas kasi ng balat, ang kapal ng balat ng isa. Alin, ayun? Ayun yung putol. Magulang na kasi yun. Ah, Magulang na, tinan mo naman ang... kapal ng balat ng isa ngayon. Magulang na yun. Meron dalawang lambot pa ng balat eh. Bungi na yun. Pinutulang buntot na. Ah, may pumutol sa sadya. Gawa nung tinignan namin yung buntot na may tapyas ng ano yung tuwid, di ba? Di ba naman yung naputol ng sadya? Oo. At ano yun, yung medyo kalagkad ang putol. Yan ay ganyan ho ay ano, ibawas ang presyo ng ganyan. Mga 5,000 ang diferensya. Mahina na 5,000 sa bawas sa ano. Ganyan rin kaganyan din ako ng baka. Ano ba lang, magkakarne. Diretso na karne. Kung may kakilala po kayo, Si ano, yung manager namin. kung kayo magpapakatay. Boss, yung pinagturo ka na yun. Kita nyo naman yun.
Para umano yung gamot, kumalat. Nakapalang balat niya eh. Arigay nahahawakan pagka ano. Oo. Kailan daw ibebenta? Kailan daw po ibebenta yan? Ako tinatanaw. Ah, Wala namang ano doon. Ano ba, mura ngayon ang baka eh. alam sa mga mamimili po siya dyan laging gayon. Kaya bili namin yan, kabibili ko lang yung ang mahal. Saan po nabili? Garcia, Ah, Garcia pa. 58 yan. Isa. Palyat lang po ang feeds niyan. Hindi, mga ano pa lang naman, ilang araw pa lang pinapalyat. Mm. Wala pang pitch yan. Yung... Oo. Nagpadala na ng pitch yan, Philippines na. Ay doon po sa isang yon, magkano ang puhunan doon? Bali ano yan, ito eh 57. Tubo naman no. Ito 52. Tu- 57 din ito. Tubo na kayo ng maganda. Babawi na lang ito dito sa dalawang ito. Mga ano na ho yan eh. Mga 70 na mahigit. Ah, kaya yung pag 80 pag lumaki pa. Pag tumabata-ba pa. Tapos bibili ng ganun. Ah, wala ya, wag na muna. Sino po ang kasama ko kayo nung bumili na? Oh. Sadyang mahal sa Garcia. Mahal nga po doon eh. Ay gustong bumili ng may-ari. Sige, bilhin nyo na. Galing Pangasinan niya, itsurang yan. Ano Pangasinan? Si Arday. Hindi na po ang ano, pakain. Hindi na kayo nangungumpay. Hindi na. Malawag na mga aking sugahan doon. Pandoon. Mahigit dito yung andam din eh. Gawa ng kandong sa rambutan. Saka madalang magsusuga din eh. Kanya-kanyang ano. Yung kikisuga man eh, ano lang. Ah, higit sa 80 ho yan. Yung mga baka ninyo. Ang isa. Saan pa po ang bahay niyo? Ha? Saan pa po ang bahay niyo? Sugahan doon? Ayun doon? Ayan po. Yung dinaan natin dyan. Yung nasa kaliwa. Nagagantay na ng pakain. Ayos naman po ang ano. Maalam naman sa palyat. Marunong naman. Minsan ay may baka na ayaw kumain ng gayon. Mapait kasi yun sa ano. Sa sunog. 58 pa lang pagkabil sa doon. Sa din eh. 116 yung dalawa. Partid ng 58. Ha? Yan ay kaya dyan doon kunin siguro ng mga 50-an. Sa inyo doon? Oo, hindi kahit to doon. Doon sa Patigasiya. Kung tinawaran nyo lang na tinawaran. Hindi, bayaran nyo. Maganda din naman. Maganda naman ho. Eh, bayani ng ilang buwan. Bayani ng ilang buwan. Oo, taon ang bibilangin yan. Bago benta, kung gusto kumita ng ano. Eh meron din eh, mga 50 kaya lang Tagalog naman. Nako. Mahinang lumaki. Ayun, maipki ang katawan. Atay. Apo. A few moments later. Ay, 4,000 lang kasi vlog mula kanina. Isang kilo nga po. Isang kilo lang. Ako ng baka. Ulit kasi ni Carnel. Hindi daw muna niya babayaran yung ano. Susunod na. 6,000. Ginamit siya. O, dahil nasa yung ina 125. Hindi ko pa rin. Ha? Nasa ilayang yung ina at birthday na yung nanang Hilda. Ngayon ba?
Kaya tayo mama. Ayan, bali yung dalawang baka na nakipakita ko sa inyo nung nakaraan. May isang buwan na po siguro ang nakakalipas. Ay nabili na po sa halagang 138,000. Yung isa nga po ay yung binibenta ko po ng 75. Tapos yung isa 65. Ayan, ang nakabili po ay taga rito lang din sa amin. Ay ang pagkakuha po ay 138. Nabawasan lang po ng 2,000. May mga nagsasabi po na mahal daw po ang baka namin, mahal daw po namin ibinebenta. May mga nagsasabi naman na kaya daw yung ibenta ng 80 to 90,000. Yung isang magandang klase. Yung isa naman, ganun din, may namamahalan din. Dahil nung una may tumatawad nga doon ng 65. Tapos mayroon din tumatawad ng 70 doon sa mga baka na yun. Dalawahan kasi yung gusto namin para hindi na maiwan yung isa. Dahil lang diskarte po namin doon, kaya namin dinadalawa para yung isa yung magdadala sa presyo, yung isang magandang klase. Pagka kasi inisa-isa namin, babartin yung isa, yung medyo mistiso. Pero magandang klase din yun. Yun nga lang, diskarte nga dyan, mas maganda kung ibenta siya ng dalawahan, yung dalawang baka. So nabenta naman nga po namin, 2,000 lang naman yung nabawas doon sa aming gustong presyo. 138,000 yung napagbentahan nga, gaya ng aking nabanggit. Meanwhile, Ngayon ay kaya naman ibinenta, hindi kailangan po nung mag-aalaga ng pera para sa panggastos sa graduation ng kanyang anak na nag-aaral, college. Yan, so kaysa naman makaisip pang umutang uli ay ibenta na lamang. Kahit pasabihin na may ilalaki pa yung mga baka. Ayan, para tapos na ang kanyang problema. Yan, so sa mga nagsasabi na mahal ay yun, nabili naman po ng 138. Tsaka po doon sa kadalasan ay nagko-comment, bakit ang mahal ng baka dyan sa inyo, bakit dito sa amin ay ganito lamang, bakit sa inyo ay ganyan. Ay marami nga po ang dahilan kung bakit nagiging mahal ang baka dito sa amin. Unang-una po yung klase ng baka. Baka naman po sa inyo pong lugar ay native po ang baka na inyong nakita. Dito po sa amin ay kami po ay maingat sa pagpili ng baka. Hindi po kami basta nag-aalaga lamang ng native, gawa ng matatalo kami sa panahon. Kahit medyo mahal, doon kami sa upgraded o kaya doon sa malahi. Yan, kahit medyo mahal. So isa po sa nagpapamahal. Isa pa yung gasto sa tracking ng mga nagbabiyahe, mga biyahero, mga dealer. Yan, gagastos sila sa truck. Ikakarga sa truck, ikakarga pa yung truck, ikakarga pa sa barko. Natatawid pa ng dagat. So may nahinana dyan ng mga 6 hanggang 7,000. Baka hindi lang, may mga permit pa. Bayad sa pahinante, pagkain nila, toll fee, at iba pang gastos. Kaya po yung presyo ng baka ay naunawaan naman namin kung bakit nagiging mahal. So sana ay ganoon din po yung ibang mga nagko-comment sa mga video. Sa Facebook, ang dami ko nakikitang ganyan. Ang mahal ng baka dyan sa inyong lugar. Ayan, sa amin, ganito lang ngayon ang presyo. Palagi na lang akong ganoon. Comment. Hindi sa akin hindi sa aking hindi sa aking video. Minsan may ganoon din, nagko-comment din. Pero bibihira naman. Ay kadalasan naman ho ng mga nagko-comment dito sa YouTube ko, sa ating channel, ay mga taga-taga rito din. Taga Batangas yung iba, kaya unawa nila ang presyo. Pero pag mga nag-comment ay diyan ay mga sa parting Visayas po at Mindanao, ay syempre sa parting iyan ay mura po ang presyo ng baka. Kaya sana maunawaan nyo kung bakit nagiging mahal ang presyo ng baka dito sa Calabarzon, lalo na kung malayo ang pinanggalingan at magandang klase. Ayan, sa pagbabaka po ay kailangan lang naman natin dyan ng konting math, addition, subtraction, division, multiplication, para maunawaan natin yung expenses sa gastos natin sa araw-araw. At sa halimbawa kung kayo bibili, yung tracking, dokumento, tsaka yung gastos niyo sa pagkain, kasama na rin yun. Kung pupurgahin at vitamins, kasama na rin yun. Mga lubid,
At pagka kinaano pa ng ahente, syempre gastos din yun. So kasama yun sa ating dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng baka. Kaya minsan dapat ay maunawaan natin kung bakit nagiging mahal ang ating mga alagang hayop. Hindi naman ho natin sariling paanak, palahi. Kaya pag bumili talaga magiging mahal. Sa mga susunod na araw ay baka bumili ulit tayo ng pamalit. O kung kaya pang magdagdag ay di magdadagdag. Meron po tayo nakaabang na 2 tao na mag-aalaga uli. Bagong tao. So magdadagdag tayo ng baka. Madagdagan tayo ng isa pa. Kahit po tag-araw. Ayan, dito naman po sa amin sa Quezon ay malaking bagay po ang mga puno ng nyug. Kaya kahit pa sabihin tag-araw ay may damo pa rin. Ayan, nakakanlong kahit pa paano. Malaking bagay ang mga puno. Dagdag lilom. Para hindi mamatay ang mga damo. At patuloy ang ating pag-aalaga ng hayop. Ayan mga kaparmer, hanggang dito lamang. Sana'y naunawaan nyo. Antabayanan nyo na lamang ang mga susunod na araw ng ating pagbabaka. Maraming salamat po. Happy farming. At God bless sa ating lahat.